I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Dating Congressman Zaldico, ini-involve niya si Presidente at si Speaker Romualdez doon nga sa sinasabing insertion, 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako personal ko lang na opinion. Personal ko ang opinion ko. Unang-una, kung maaalala nyo, ang Presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng Presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng Presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon nga, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yun consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang Presidente dito. Kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Yun nga. Ako, personal ko rin na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Ako, naniniwala ako. Lahat ng kabinete nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din niya ito. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandal. So 100% ang support pa rin po? Oh, absolutely. Pero sir, Tatapusin natin ito kasama ang Pangulo. pero sir, what will you make of Zaldico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero ulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng bansa. Tama. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Narinig nyo yung sinabi ni Secretary Dizon, mga kababayan? Oo nga, tama nga naman. Siya po ang nag-expose. Tapos ngayon siya pa ang mali. Saan ka makakita naman, di ba? Nangurap ka ng 100 billion, tapos i-expose mo ang sarili mo sa publiko na malinis ka. So, hindi ganyan ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Tsaka isa pa ang mga senador nung panahon na yun sa BICAM, alam nila kung anong nangyari sa loob, mga kababayan. Out na si Pangulong Marcos doon, mga bes. Wow. Grabe, ang galing talaga yung nasa lingkod ni ni Zaldico. Uulitin ko. Scripted ni Gutesa, same din sa scripted ni Zaldico. Iisa lang po ang nagmamaniobra diyan. Yun po ang nakikita ko. Wala akong source, ako lang po 'yun. Base po sa aking nakikita. Sino man ang nasa likod ni Gutesa, isa lang din ang nasa likod ni Zaldico. Naiipit siya Ginamit siya. Para idiin si Pangulong Marcos Jr. Obvious ba? Grabe, ang tindi. So do you think magagawa ni PBBM yan? What the hell? Marcos po yan. Iniingatan niya ang apelyido niya at hindi niya ilalagay sa alanganin ang buong pagkatao niya.
Dahil minsan na dumaan yan sa alanganin ang kanyang apelyido. Pero hindi rin po sila nagtagumpay para maipakulong ang Marcoses. Ngayon pa ba? Wow! Ang galing ni Impacta, 'di ba? Ang galing niyo gumawa ng istoryahe. Gumawa kayo ng mga istorya na hindi naman kapanipaniwala. Puro faking witness, faking notaryo, fake na naman ang scripted na ito. Wow, galing nyo. Sanib persa kayo talaga, salot kayo talaga sa lipunan. Hindi lang kayo salot, kampon kayo talaga ng demonyo, sa totoo lang. Di ba? Saan kayo makakita? Ang isang pangulong matino, ginawan mo ng istoryahe para lang mapabagsak at maiupo yung impacta na wala namang alam. Walang alam kundi paninira, tamad, lakwatsera. Di ba? Ito, sa akin lamang ito, gala dito, gala doon. Bakit nasabi ko yan? Maraming beses na silang gumagawa ng mga mga gawang-gawang istoryahe mula sa pulburunik, sa mga rally. Di ba? Ito na naman. Tinarget talaga ni Saldi ko. Tama yung sinabi ni Secretary Gideson. Kung wala siya ng tinago, dapat hindi na siya umiskapo. Bakit siya nagtatago? Sino nagtitreat sa kanya? Binabantaan ba nung may hawak sa kanya ngayon? Who knows? Hindi natin alam. Pero kung tanong yun, si PBBM, nako, hindi po mukhang yan, mamatay tao. Maari siguro si Sara Duterte, mamatay tao yun. Di ba? Ganun din si Pulong Duterte. Yun ang sinabi nila sa kanya Si Sara pa lang, di ba? Kita nyo naman siguro yung banta niya sa Pangulo. Maari sila. Well, ang nakikita ko, kung sino pong nasa likod ni Gutisa, ganun din ang nasa likod ni Saldico. Dating kaalyado, malapit kay Digongyo. Yun lang mga best ang aking pinakalitis update. Thank you for watching. Bye and baboos. God bless Philippines. Hindi kayo magtatagumpay. Mark my word.